spokesperson Claire Castro ginawang puppet ng mga netizens matapos pagtawanan ang kanyang maling pagkaintindi ukol sa apila ng kampo ni FPRRD. Napipintong paglabas ni FPRRD sa lungga ng ICC, malaking problema na naman sa mga sumusubok na banggain ang dating Pangulo. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Tila naging katawa-tawa ang reaksyon ng netizens sa naging pahayag ni Atty. Claire Castro tungkol sa request for interim release ng defense team ni FPRRD, kung saan lumitaw na naman ang pagiging ubob at lutang ni Auntie Claire dahil sa hina ng komprehensyon nito. Kalakip nga rito ay talbog na naman sa kaba ang mga puso ng mga may galit sa mga Duterte matapos ilahad ni Atty. Nicholas Kaufman ang balitang may malaking tsansa na makakalabas at makakauwi ang dating Pangulo sa nalalapit na panahon. Dalo, Newswatch Plus. Good morning po, Yusek. Yusek, kagabi po nailabas yung request ng defense team, the former President Rodrigo Duterte, asking the ICC to grant him interim release on the grounds of he is not a flight risk, won't commit further crimes, and that a member state is ready to receive him kung pagbibigyan po ng ICC. Ano pong posisyon ng Malacanang dito sa request na interim release? Lalo na syempre yung mga victims po ng drug war ay ang gusto nila pa rin ay accountability sa part ng former president. Well, unang-una, nabasa natin na parang i-claim po nila or ilalagay po nila sa kanilang petition na that Mr. Duterte will not imperil proceedings if released. Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So in one way or another, the council admitted that the former president, had committed such crimes. Just a question. Because they will include that in their motion or petition that Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So may pag-amin ba rito? And anyway, if that's their strategy, sana lang po ay mapaniwala nila yung mga ICC judges at huwag nilang masabi later na ang kanilang mga pinangako, dahil may mga pangako sila sa kanilang sa petisyon, ay masabing nagbibiro lang sila. Katulad na nangyari sa pangako sa jet ski. Well, anyway, kanila pong strategy yan at hayaan na lang po natin ang ICC ang mag-determine kung sila ba ba'y paniniwalaan at kung mag-grant ang kanilang request for interim release. At kung ano man po maging desisyon ng ICC, the Palace or Malacanang will respect kung pagbibigyan man po itong interim release. Opo, nasa ICC na po kasi yan. Nasa kamay na po ng ICC kung ano po ang kanilang magiging decision or resolution on that matter. Last question na lang po. Related pa rin po sa ICC, but this time coming from Vice President Sara Duterte during a meeting with the OFWs in Kuala Lumpur. Ang sabi niya po, kasama niya rin kasi si Senator Amy Marcos. Sabi niya, dinadala niya raw doon si Senator Amy kahit saan kasi hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas dahil ang kapatid mo, referring to President Bongbong Marcos, ang nagpadala sa kanya sa The Hague. Ikaw ang magbalik sa kanya. So, how does Malacanang respond to this statement, especially with former Duterte now, President Duterte now seeking interim release? At saka, yung message nga po sa mga OFW na si Pangulong Marcos daw yung nagpadala sa Hague. Ito ba yung yung binanggit niya na hostage niya, Yes. si Senator Amy Marcos? Well, yan po ay kasunduan ng dalawa, ng Vice Presidente at ni Senator Amy Marcos. Ang Pangulo ay hindi at walang partisipasyon sa kanila naging kasunduan. It is, the President is not a privy to the contract or agreement between a user and a person willing to be used. Hindi walang kinalaman ng Pangulo sa kontratang kanilang pinasukan, yung isang tao na manggagamit at isang taong willing magpagamit. At ang nais lang po natin sana ay ang Pangulo po kasi ang sinabi niya ay tuloy-tuloy siya sa kanyang pagtatrabaho, focus sa trabaho. Nadagdag pa nga po ang problema dito sa Siquijor. At kung ang Vice Presidente lamang sana ay nakipag-usap
sa kanyang kaibigan, baka hindi pa dumaan at dumating sa krisis na ito sa Siquijor. Thank you, Tristan. Next question, Eden Santos, Net25. Good morning po, Yusek. May we know po kung meron na pong bagong set or tranche ng mga nag-courtesy resignation po na tinanggap na ng Pangulo or tinanggihan? Wala pa po tayong update sa ngayon. Regarding po doon sa sinabi ng Pangulo na nasa baba na or nasa mga Yusek na yung focus po nung pagtingin doon sa mga performance ng mga nasa position po na yon, meron na po bang mga USEC at saka mga government agencies na nag-submit na ng courtesy resignation din po at meron na bang tinanggap ang Pangulo or meron tinanggihan? Wala pa pong natatanggap na memo na kailangan mag-submit ng courtesy resignation ang mga USEC. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang pag-i-evaluate sa kanilang performance. Thank you po. Maraming salamat, Eden Santos. Next question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Morning po, Yusek. Yesterday po, Independence Day, sinabi po ng Kabataan Party List na, and I quote, si Marcos ang pumatay sa wage hike bill dahil ayaw galitin ng Rich Boys Club at kung tutuusin, kung gusto ng presidente taasan ng sahod, isang utos lang na Malacanang mangyayari ito. Ano pong masasabi ng palasyo po? Diktador ba ang Pangulong Marcos Jr.? Hindi naman po. Hayaan na lang po muna natin ang usapin na yan sa Kongreso at ang Pangulo naman po ay hindi tutol sa increase sa wage hike dahil ito po naman ay makakabuti sa mga manggagawa. Pero sa ngayon po, meron po tayong current process at tatandaan niyo po, taon-taon naman po ay inaaral po ito ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board at sa bawat rehiyon, sa bawat lugar ay nagkakaroon po ng increase ng mga sweldo o sahod ang ating mga kababayan. Thank you po. Thank you, Ivy Reyes. Next question, Leth Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, VP Sara raised doubts over the results of the recent midterm election. Sabi niya, may nakausap siyang IT experts na nagsasabing hindi pwedeng totoo yung mga numerong lumabas at sinabihan niya daw ang PDP na questionin kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. How does the palace view such claim from the Vice President? Well, sa mga ganito kasi, wish lang nila yon. Libre naman ang mangarap. Ang pangarap na iyon ay, sa ngayon, ay hindi mangyayari. Ang pangarap sana ay huwag gawing realidad, baka maraming maniwala. So, kung ano po ang resolusyon, ang naging resulta ng eleksyon, igalang na lang po natin. Hindi po ba nababahala yung palasyo na baka yung ganitong mga pahayag mag-create ng kalituhan or gulo kasi syempre katatapos ng eleksyon baka may iba na hindi pa matanggap yung kanilang pagkatalo i-capitalize yung ganitong statement. Kaya nga po, yan naman ang nakikita nating gusto nilang gawing naratibo. Sirain pati ang institusyon, ang kredibilidad ng eleksyon, pati na ang COMELEC. Yan ang talagang ninanais nila. Hindi naman sila siguro nagsasabi ng mga anumang positibo pagdating sa gobyerno or ginagawa ng pamahalaan. Sabi nga natin, mas maganda sana magtrabaho kaysa magbakasyon. Maraming salamat, Leth. Next question, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. The Philippine Constitution Association or PhilConsa led by retired Chief Justice Renato Puno said na yung order po daw ng Senate na ibalik sa House of Representatives ang Articles of Impeachment para litisin si BP Sara raises grave constitutional questions and challenges the integrity of the impeachment process. Kaya nanawagan ang PhilConsa sa Senate na i-uphold ang constitutional duty and proceed with the impeachment trial in accordance with the Constitution and the rule of law. Ano po ang reaksyon dito ng palasyo? Ang bawat opinyon ng isang tao, grupo, ay iginagalang po ng Pangulo. Ang sabi nga po ng Pangulo kahapon, ang totoong kalaban po ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Nais pa rin po ng Pangulo na magkaroon ng katatagan ang demokrasya sa bansa.
Sa mga nangyayari ngayon, Yusek, sa dalawang kapulungan ng Kongreso, may balak po bang kausapin ni Pangulong Marcos ang dalawang leader ng chamber? Actually, ang dalawa pong leader ng kapulungan, si Senator SP Cheese Escudero at si House Speaker Romualdez ay umaten po ng Von Denure kahapon. At naniniwala naman po at may tiwala ang Pangulo na ang anumang mga di pagkakasundo sa mga issues ay mariresolba ng dalawang kapulungan. Ngunit ang Pangulo po ay open sa anumang dialogo para po maisulong ang kooperasyon at ang katatagan po ng demokrasya sa bansa. Salamat, Yusek. Maraming salamat, Ann Soberano. Follow-up question, Maricel Halili, TV5. Yusek, magandang umaga po. Meron lang concerns coming from some members of the House of Representatives, particularly Representative Chua. And although nag-convene na yung impeachment court, merong ilang mga senator judges na lantaran na nagpapakita ng suporta sa defendant na si Vice President Sara Duterte, particularly Senators Amy Marcos and Robin Hood Padilla. What do you think of this? My opinion? Yes, ma'am. Sa batas naman po, sinasabi na kapag ka po kayo ay tumayong senator judges, dapat meron kayong neutrality. Dapat hindi bias. Sa ngayon po, harap-harapang ipinapakita ang biases. Sana po igalang nila ang taong bayan at magpakita naman ng konting kahihiyan dahil ang sinisilbihan nila ay ang taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. Maraming salamat, Maricel. Follow-up question, Tuesday New, DZBB. Good morning, ma'am. Ma'am, napansin ko lang 2 beses niyong nabanggit na mas mabuti pa ngang magtrabaho na lang kaysa magbakasyon. Who are you referring to, ma'am? Mayroon ka bang pinatutungkulan na tao dito sa nagbabakasyon ngayon? May nagbabakasyon po ba? Hindi ko po alam. Kaya ko tinatanong sa inyo. In general po, ang Pangulo po, aksyon, aksyon, at aksyon. Hindi bakasyon. Yan po lagi ang ginagawa ng ating Pangulo. So wala kayong particular na tao? Wala po akong partikular. Maliban lamang po kung meron po kayong alam na nagbabakasyon ngayon. Okay. Thank you, ma'am. Maraming follow-up question, Ivan Marina. Nabanggit niyo, Yusek, that the President is open to a dialogue para to thrash out the differences in positions sa upper and lower chamber. But is he going to initiate it? Para ho hindi na lumala itong sinasabing possibility of a constitutional crisis. Sa ngayon po, hindi ko po masasabi kung siya po yung mag-i-initiate. Kasi may mga issues po ito, mas malala po ang issue patungkol sa impeachment. Ayaw pong lumugar ng Pangulo na masasabi na siya po ay nakikialam patungkol po dito. So, kung pag-uusapan lang po ay ang kanilang diskurso o hindi pagkakaintindihan tungkol sa impeachment, hindi po makikialam ang Pangulo kung sila man po ay may pagtatalo patungkol dyan. Pero sa mga ibang issues po, malamang pwede. Yes, but at what point or in what issues is the President willing to intervene? Depende po. Kung gano'n na po ba kalala. Kasi may nakikita po tayo, may pagtatalo po sa wage hike, may pagtatalo rin po patungkol sa Magna Carta sa barangay healthcare. So, tignan po, at i-assess po ito ng Pangulo, but still, the President is open for a dialogue. Salamat. Thank you. Thank you, Ivan. With no more questions, Yusek, Claire? Okay? At bago po tayo magtapos, halos 4 na bilyong pisong halaga ng shabu ang na-recover, Tagalog talaga, na-recover ng mga ahensya ng gobyerno sa tulong ng mga mangingisda sa Pangasinan. Isinurrender ng 29 fishermen sa PIDEA, Philippine Coast Guard, PNP, Philippine Navy at NBI ang 588 vacuum-sealed plastic packs na naglalaman ng illegal na droga na may tinatayang street value na 3.9 billion pesos. Nitong Mayo lamang ay may 10 mangingisda mula Bataan naman ang nag-surrender ng mga na-recover na-recover nilang illegal na droga na palutang-lutang sa karagatan ng Masinloc, Zambales. Tinatayang nasa 1.5 billion pesos ang halaga.
Hinirang ng mga bayani ang mga nasasabing mangingisda dahil sa agarang pag-alerto ng mga ito sa mga otoridad. Isa itong halimbawa ng mahusay na kooperasyon sa pagitan ng mga ordinaryong mamamayan at mga ahensya ng gobyerno. Nananawagan po tayo sa pamahalaan, ang pamahalaan sa buong taong bayan. Makipag-ugnayan po kayo upang masawatan natin ang mga iligal na gawain kahit saan mang panig ng bansa. Mabuhay po kayo. At dito na po nagtatapos ang press briefing. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang araw para sa bagong Pilipinas.